Magandang buhay sa ating lahat. Palapit na ang 2025 at bago natin salubungin ang bagong taon, tanungin natin ang sarili natin. May plano ba tayo para sa ating finances? Kasi alam nyo, hindi sapat na nagtatrabaho lang tayo ng husto, kailangan marunong din tayo magplano at magpalago ng ating pera. Ngayong bagong mag-2025, ito na ang tamang panahon para pag-aralan ng financial literacy, ang sikreto sa masaganang buhay. Kaya tara, simulan natin ang pag-aayos ng ating mga financial goals ngayon para ang bagong taon, bagong pag-asa rin. Pero minsan parang nakakalito, paano ba magsisimula? Dito, makakatulong ang IMG o International Marketing Group sa ating financial goals. Let's talk about it today in a simple, practical, and empowering way. Paano mag-reflect sa finances? Maglaan tayo ng time para i-review saan ba napunta ang pera natin. Ang totoo, lubhang nakaka-stress pag magpo-focus tayo sa pag-assess ng ating financial. Kaya yung iba, pinababayaan na lamang at hindi hinaharap. Ang nangyayari tuloy, lumilipas ang taon, palubog ng palubog, hindi tayo makabangon sa ating financial challenges kapag hindi natin ito hinarap at pinigyan ng solusyon. Ang situation ko ay ganyan din. Pero beyond grateful ako, natagpuan ko ang IMG o ang International Marketing Group. Kaya ito ay sinishare ko sa inyo. Nakatulong ito sa maraming tao, hopefully makatulong din sa inyo. Ang tanong lang, ikaw ba? Handa ka bang baguhin ang iyong financial destiny? So malaman natin ang importance ng financial education. Ito ang unang mahalagang konsepto sa IMG. Financial literacy is the foundation of wealth. Maraming tao ang hirap sa pera dahil kulang tayo sa tamang kaalaman. Kaya simulan natin ngayon. Salamat, naglaan tayo ng time. Ang solusyon sa financial struggles ay educations. Kaya nga naglunsad ang campaign for financial literacy for 30M Filipinos. Ito ang susi para mabago ang finances natin ngayong 2025. Bagong taon, bagong pag-asa, bagong simula. So simulan natin ang ating pag-aaral para sa ating uh, financial literacy. So sinasabi dito, how IMG can help you. IMG help people from dreaming to doing to turn our dreams into reality. 'Di ba? Napapansin natin lahat tayo noong nagsimula ang taon, ang dami nating mga New Year's resolution. Pero napansin niyo ba sa kalagitnaan ng taon, natupad pa ba 'yon? 'Di ba? Unti-unti nalaglag na tayo. So ganun din dito. So ganun din talaga. Kaya kinakailangan natin ng guide mula sa IMG. Kasi ang IMG tumutulong talaga sa tao na yung lahat ng ating mga dreams ma-execute and then mag-turn into reality. So, sino ba si IMG o International Marketing Group? Na-establish ito noong 2002. IMG is one of the biggest and fastest financial services companies in the Philippines today. Meron siyang corporate office sa Makati City, ito yung Omnis Prosperity Tower, at marami siyang branch offices. Meron sa World Center, sa Kings Court, sa Makati rin, meron sa Cebu, sa Davao, CDO, at sa iba pang panig ng mundo. IMG has operations in more than 70 cities in the Philippines and more than 60 countries worldwide. So yun, noong December 22, 2024, another momentous milestone achieved ng IMG is yung na-reach natin ang 40 million na mga Filipino families na empowered through financial literacy. Yun, di ba? Kagaya ko, unti-unti natatransform ang aking buhay at nagbibuild ako ng isang brighter future. So, bakit mahalaga na matutunan natin ang financial education? Kasi ito, 98% ng mga Filipinos ay walang ipon at 2% lang ang may alam tungkol sa financial literacy. Kaya meron silang savings and investments. Ito din yung nakakalungkot na saan na ang aim ng IMG
Pagdating ng 2030, mabaliktad ito. 98% ng mga Filipino ang financially literate, merong mga ipon, alam ang tungkol sa mga investments. Bakit nangyari yon? Kasi marami sa ating mga Filipinos ang kulang sa kaalaman sa usaping pinansyal at mayroong mga maling paniniwala. Minsan, akala mo alam mo na ang lahat, hindi pala at kulang pa. Kaya talaga mahalaga sa atin na maging humble tayo at saka lagi tayong mag-empty cup. Talagang hindi natin alam lahat ng bagay. Kaya tayo dapat lagi tayong may willingness para matuto, para mag-aral. Kasi yun ang ikauunlad talaga natin. Bata tayo or matanda na tayo, ganun pa rin, dire-diretso tayo na mag-aral. Lalo pagdating sa financial. Ano pa ang nakakalungkot sa ating mga Filipinos? Karamihan sa ating lahat, walang sapat na plano at hindi naglalaan ng oras para aralin kung paano protektahan ang perang pinaghihirapan. Dahil sa kakulangan ng perang kinikita, gaya ng sinasabi, mga isang kahig isang tuka, kapag naghanap buhay, merong pangkain, pero kapag hindi, walang kakainin. Kaya talagang walang sapat na plano. At yung iba naman, busy. Tinatanggihan nila ang tungkol sa ganitong mga pag-aaral. Kaya very thankful po ako na kahit nag-enjoy tayo sa bonding with our family and friends, naglaan pa rin kayo ng time para makinig at para manood nitong munti kong presentation. I realized hindi kinakailangang maging perpekto ang finances bago natin tulungan ang ibang tao. Ang mahalaga, patuloy tayong natututo at sumusulong. Sabay-sabay tayong maglakbay patungo sa ating financial freedom. Ang pagiging financially successful ay hindi overnight process, pero may resulta kung magsisimula ka ngayon. Kaya ito ang IMG, nagbibigay sa atin ng solutions. Ano yung unang solutions? Yung mga konsepto. At isa sa konsepto ng IMG na mahalaga is yung pagkakaroon nga at pagtuturo ng financial education. Dito sa IMG, dito ko lang natutunan na kinakailangan palang bayaran natin yung ating mga sarili. Walang nagturo nito. 'Di ba? Ang tinuro lang, papaano tayo gagaling sa paghahanap buhay, sa pagkita ng pera, pero hindi ito ibinigay sa ating learning or knowledge na kinakailangan pala talaga bayaran mo ang sarili mo. Kinakailangan pala magkaroon tayo, papaano ang pagkakaroon ng tamang pag-iipon at tamang investments. Hindi ito tinuro sa mga schools. Kaya talagang isa na rin sa ibinabahagi ng IMG ang pagtuturo sa lahat ng mga paaralan. Ngayon, eto yung naging realizations ko na kahit sa ibang tao rin, 10 years, 20 years, 30 years na nagtrabaho, pero lahat tayo nakalimutan natin na bayaran yung sarili natin. Kaya ito isang mahalagang concept na nagbigay rin sa akin talaga ng isang malaking realization. Kasi dito tayo namulat sa isang wrong saving formula. Ibig sabihin, income, pagkatapos nating kumita, ima-minus natin ang lahat ng ating mga expenses, ang lahat ng ating mga kailangan, ang lahat ng ating mga bayarin. Ang kaisipan natin, after nating ma-deduct lahat at maibawas lahat ng ating mga pangangailangan, doon pa lang tayo kukuha ng ating savings. Doon pa lang natin babayaran yung ating sarili. Pero ito pala yung isang malaking pagkakamali natin dahil karamihan sa atin, dumating na yung napakaraming responsibilidad natin, mas lumaki na yung expenses natin kaysa dun sa income. Yun ang nakakalungkot. So ano ang dapat gawin? Ano ang itinuro ng IMG? Meron palang abundance formula. Ito pala yung secret formula of building wealth. Ito pala ang mahalaga. Alam nyo ba, ito ang sikreto sa masaganang buhay ay hindi kung magkano ang kinikita natin, kung papaano natin hinahati-hati at ginagamit ang pera. Hindi pala talaga mahalaga. Ibig sabihin, kahit gaano kalaki ang kinikita mo, kung hindi ka marunong mag-budget, baliwala rin. Minsan, yung mga nasa opisina,
mahirap kumpara doon sa mga taong naglilingkod sa labas, 'di ba? Akala natin, ay ang gaganda ng mga suot, ang gaganda ng mga style, pero karamihan doon sa mga nag-opisina, halos wala na palang natitira sa mga payslip. Pero minsan ang guard marunong pang mag-save, mag-invest. Kaya hindi rin talaga yun sa kinikita. Ngayon, ito yung abundance formula o yung tinatawag na 10-20-70 rule. Simple lang ito pero napakalaki ng epekto kapag sinunod mo. Bukod, after nating ma-receive ang income, ito yung 100% na ating kita. Una sa lahat, maglaan tayo ng 10% ng income para sa tithes o donasyon. Ito ang paraan natin ng pagbalik ng pasasalamat at pagtulong sa iba. Sabi nga nila, ang pagbibigay ay laging nauwi sa mas maraming biyaya. Naniniwala ba kayo doon? Ayon. Ang sumunod ay savings and investments. Magtabi tayo ng 20% para sa ating savings and investment. Ito ang para sa emergency fund o future plans tulad ng retirement. Kaya nga ito yung pay yourself. Isipin mo, unahin natin ang ating sarili bago ang ibang gastusin. Saka pa lang yung expenses and lifestyle. Yung 70%. Panghuli, gamitin ang 70% sa mga gastos at lifestyle. Dito kukunin ang budget para sa pagkain, bills, renta, pamasahe at iba pa. Kapag nagastos mo ang nasa 70%, kailangan mo nang magtipid sa ibang bagay dahil hindi mo gagalawin ang para savings at tithes. Simple lang ito na bago natin unahin ang ating lifestyle, siguraduhin muna nating may natatabi tayo para sa tithes at future savings. Dito nagsisimula ang tunay na kasaganaan. Diba? Ito pala talaga yung secret formula. Pero kung sakali na dahil sa magsisimula pa lang tayo, hindi natin ma-achieve ang 10-20-70% rule, at least mag-start tayo sa maliliit na paghahati-hati, magsimula tayo ng discipline, magkaroon tayo ng disiplina na edito, nagbubukod tayo para sa tithes, para sa ating sarili, tapos para sa ating mga gastusin. Ayun, hanggang sa ma-develop na natin yung habit na yun. Diba? Maganda. Ayun. Ang sumunod ay ang X-curve concept. Ang financial journey daw natin ay parang X at tinatawag itong X-curve concept. Kung mapapansin nyo, ang wealth line o yung napapansin yung blue line, ito ay dapat habang tumatagal ay pataas. Dito, pataas ang ating ipon kasama ng investments. Kung mapapansin mo, meron ditong 20%, 20%, 20%, 20%. Dito natin inilalagay yung ating mga naiipon para sa sarili natin. 'Di ba? Kung unti-unti nakakapag-ipon tayo at hindi natin 'to ginagalaw, ito yung magsisilbi nating big savings sa pagtanda natin. 'Di ba? Napaka-liwanag, may nagkaroon tayo ng guide. Ngayon, etong responsibility line natin. Ano ba yung mga responsibility? Kagaya ng food, shelter, clothing, education, health, pagbabayad sa utang. Habang tumatagal, dapat nababawasan ang ating utang at gastusin habang tayo ay tumatanda. Di ba nakakalungkot na kahit matanda na, karamihan sa atin, sa ating mga Filipinos, hanggang sa pagtanda, meron pa ring responsibilidad dahil nakatira sa kanya yung mga anak, yung mga apo. Minsan nga may nakilala ako, 70 years old driver, pero kinakailangan pa rin maghanap buhay dahil para rin sa responsibilidad niya. Pero parang kung sa akin, ah, dahil siguro doon sa iba ang Filipinas yung pagmamahal sa pamilya, sa extended family, pero dapat natapos na tayo dun eh. 'Di ba? Kung ano lang yung responsibilidad natin, hanggang dun lang tayo. Kasi may sarili naman yung magulang, nagkaroon sila ng anak, nagkaroon sila ng responsibilidad, responsibilidad din nila yon, 'di ba? Maging siguro talaga yung ako naman muna
unahin din natin yung sarili nating kapakanan hanggang kumbaga hindi na natin kaya magtrabaho pero kinakailangan pa nating magtrabaho. Kaya dapat habang maaga pa, habang bata pa, talagang kinakailangan na meron tayong sinisave para sa ating sarili. Kasi eto, kung bakit tayo hanggang ngayon karamihan sa ating mga Filipinos walang savings dahil umaasa tayo dun sa active income. We work hard for the money, pero dahil sa active nga siya, kapag tayo ay nagkasakit at hindi tayo nakapasok, wala tayong income. Yun ang nakakalungkot, eh, 'di ba? Ang laki-laki ng responsibility kaya nga habang kaya pa natin maghanap buhay tayo ng maghanap buhay at pagdating ng pagtanda meron din tayong pagpigil. Dapat meron na tayong passive income na yung pera na ang nagtatrabaho sa'tin. Ayun, 'di ba? Kaya mahalaga na ngayon pa lang naiintindihan na talaga kaagad natin yung pay yourself first. Yun, kung biglang mawala ang income natin, paano ang pamilya natin, 'di ba? Kaya dito papasok ang healthcare, life insurance, at investment para sigurado ang kinabukasan. Kasi dun sa word na life, may if sa gitna. What if we die too soon? 'Di ba? Yun, kinakailangang protektahan natin yung family natin. Kinakailangan dahil mga breadwinners tayo, meron tayong tinatawag na income replacement. Napoprotektahan natin sila, diretso yung kanilang buhay, kahit tayo ay nawala, dahil meron silang instant money na nakuha galing sa ating insurance. Kaya mahalaga na magkaroon tayo ng insurance. What if we get sick naman? Sarili naman natin ang protektahan natin. Kinakailangan meron tayong healthcare. Meron tayong short-term healthcare na galing sa ating kumpanya habang tayo nagtatrabaho, pero kapag tayo ay nag-resign or nag-retire, hindi na natin 'to dala. Hindi na 'yun kayang ibigay sa atin ng kumpanya. Kaya kinakailangan habang tayo ay bata pa, nagkakaroon na rin tayo at nagsisimula na rin tayo para sa long-term healthcare. Kung kailan tayo matanda na, kung kailan tayo ay pagod na magtrabaho, pero andun lagi ang panahon ng pagkakasakit, wala tayong ibang aasahan. Wala tayong ibang pahihirapan ng mga anak, kapatid, gobyerno, kung hindi sarili natin. Dapat protected tayo ng isang long-term healthcare. And then, what if we live too long? Nag-retire tayo 60, 65, pero nabuhay tayo hanggang 85. 15 years na wala tayong trabaho. Ang inaasahan lang natin, pension, nakakarampot lang naman galing sa SSS, sa GSIS. So ano pa ang backup natin? Ayun, meron tayo dapat na investments. Ito yung tinatawag nating mga passive income na we are living on interest. 'Di ba? Dun sa unti-unti natin na pagbabayad sa sarili natin, kapag ito ay naipon, pagtanda natin, ang laki na, yun, puwedeng doon lang sa kita ng interes na yun, mabubuhay tayo. Makakaya nating mabuhay dahil doon sa passive income. O 'di ba, parang ang ganda ng senaryo pagtanda natin na hindi tayo yung kaawa-awa ang kalagayan, masaya ang ating retirement, kahit sa simpleng buhay, kaya nating mabuhay. O 'di ba, wala tayong dapat na asahan. Hindi porket pinag-aral natin yung mga anak natin, responsibilidad din nila tayo na alagaan pagdating sa future. Walang masama kung sila ay mag-alaga sa atin, normal lang yon pero hindi tayo dapat umasa sa araw-araw nating pamumuhay, dapat may sarili rin tayong pera. Agree ba tayo dun? Ayun. Eto pa ang isa na itinuturo ng IMG. Eto yung Solid Financial Foundation. Eto yung pagkakaroon natin ng peace of mind. 'Di ba? Unti-unti ngayong naiintindihan natin at nag-aaral tayo ng financial education. Eto, isipin natin ito. Ito rin isang mahalagang concept na ibinibigay sa atin ng IMG. Ito yung 6 steps to build your solid financial foundation. 'Di ba? Ito yun pala, ito yung parang hagdan na mag-start mula sa baba pataas. Pero karamihan sa atin nagkaroon tayo ng mga pagkakamali. Ang dami ng dumaan na pera sa atin, pero ang nangyari napunta lahat sa investments. Na yung investments hindi naman naging matibay, hindi naman naging matatag, napupunta tuloy tayo sa pagkakaroon ng maraming utang.
'di ba? Pero kung ibibuild natin ang ating solid financial foundation from ground to up, ayun, eto yung talagang, pagkakaroon natin ng peace of mind. Ang sarap, natatanda tayo na meron tayong peace of mind. Ano yung number one na dapat nating gawin? Una, mag-increase tayo ng cash flow. Eto yung dalawang uri ang pagkakaroon natin ng cash flow. Una, mag-reduce tayo ng expenses. Ayun. Alisin natin yung mga unnecessary gastos na puwedeng iwasan. Lalo ngayon marami ng shopping sa online. Yun, dito tayo napapasubo na kahit wala na tayong pera, 'pag nagustuhan natin, order lang tayo ng order, isang click lang, andiyan na kaagad, ayun. 'Di ba? Napapagastos tayo kahit hindi natin kailangan. Kaya kinakailangan talaga dapat una kung meron tayong disiplina, alisin na natin yung mga apps na yon, 'di ba? Magbalik lang tayo pag kailangan natin, pero hindi natin siya araw-araw titingnan kasi lalo lang tayong natatakam. Lalo lang talaga tayong nakakapag-isip kung ano dapat yung mga bilhin natin, minsan hindi na natin kailangan. So yun, kapag iyon ay naalis natin, ang mga unnecessary na gastusin, mag-i-increase ang cash flow natin, 'di ba? Kaya minsan hindi tayo makapagsimula kasi laging kulang, pero meron pa palang mga unnecessary na gastos na ginagawa natin sa araw-araw na akala natin barya lang, akala natin wala lang, pero kung susumahin mo sa loob ng isang buwan malaki na rin pala, 'di ba? Kung yoong matitipid natin, mai-save natin, malaking bagay in the future, 'di ba? 'Yon. Ang ikalawa, kung talagang kulang at talagang hirap na ang isang pamilya, kinakailangan na tayong magkaroon ng other source of income. Siguro ngayon mag-a-agree ba tayo na hindi na sasapat ang isa lang ang naghahanap buhay, kinakailangan dalawa na kayo naghahanap buhay or halimbawa katulad ko, nagtatrabaho ako ng 8 to 5 pero pagdating sa hapon meron pa rin akong other source of income kasi kinakailangan. Kasi lumalaki yung gastusin ng pamilya. Hindi ko puwedeng hindi ako kinakailangang maghintay na lang sa susunod na sweldo dahil talagang nakagipit, kulang. Kaya kinakailangan gumawa pa rin tayo ng paraan. Marami namang ways, 'di ba? Maghanap tayo ng part-time, puwedeng online selling o digital jobs or mag-resell tayo ng products kung mahilig tayo sa sales, magbenta tayo ng mga produkto. Ang sumunod is, ayun, meron tayo dapat na proper healthcare. Meron tayong magagamit 'pag nagkakasakit kasi hindi ito kasama sa budget natin, iniiwasan natin 'to na mailagay sa budget natin ang tungkol sa pagkakasakit. Pero ang totoo, ang realidad, nagkakasakit ang isa sa miyembro ng pamilya. Anong ginagawa natin? Ayun, manghihingi tayo sa gobyerno, 'di ba? O kaya mangungutang tayo. Ayun, yun ang nakakasakit sa ulo na kapag dumating ang pagkakasakit, ikot tayo kung saan-saan dahil hindi tayo nakahanda. So anong dapat natin gawin? Magkaroon tayo ng, protection para sa ating, sarili sa panahon ng pagkakasakit, gano'n din sa ating pamilya. Ang sumunod ay yoong life protection, napakahalaga nito. Kung ikaw ay breadwinner dapat meron kang life insurance. Protection mo 'to sa sarili mo at sa pamilya, 'di ba? 'Pag nawala ang breadwinner, ang sinasabi ng karamihan sa ating lahat, RIP o rest in peace. Pero ang totoo, ang family nung naiwan na yon, ang sinasabi rin RIP, pero ibig sabihin return if possible. Dahil hindi pa nila kaya. Paano yung mga pag-aaral ng mga anak, papaano yung mga utang na naiwan, kung wala kang income replacement o wala man lang silang ah, money na puwedeng simulan. Kaya napakahalaga ang pagkakaroon ng life insurance na kahit anong mangyari sa breadwinner may maiiwan sa pamilya. Ang sumunod is yung debt management o yung pagma-manage ng utang. Ang utang ang siyang nagsisilbi sa ating lahat na anay. Kahit gaano tayo kalakas kumita,
kahit gaano tayo kapagod, kung malaki ang utang natin, doon lang mapupunta sa mga interests. So, pag-aralan natin, mag-reflect tayo. Ilan ang utang natin? Sino at ano ang interest rate? Unahing bayaran natin ang matataas na interests. Gumamit tayo ng apps o notebook para masubaybayan natin yung utang natin. 'Di ba? Minsan talagang meron na tayong kaba eh kapag iisipin natin lahat yung mga utang natin. Kaya minsan binabaliwala natin pero kinakailangan pala talagang harapin natin. Sumunod naman ang tungkol sa pagbi-build ng emergency fund. Magtabi kahit maliit, ₱20, ₱50 a day, at mag-aim tayo ng 3 to 6 months ng ating expenses at or ng ating basic needs, meron tayong savings. Yun ang magsisilbing pag-iwas natin sa mga financial shocks sa hinaharap. Ano ba yung mga financial shocks na tinatawag? Ito yung biglang nawalan ka ng trabaho. Hindi mo akalain, wala ka na palang trabaho, inalis ka na sa trabaho. So, paano kakain ang pamilya? Ito yung reality nito noon din na panahon ng pandemic, 'di ba? Nag-lockdown, bigla kung wala tayong emergency fund, paano tayo makaka-survive? Ayun, makikipag-away tayo kay kapitan at sa lahat ng mga barangay officials para mabigyan lang tayo ng ayuda. Nagkaroon ng mga disasters, napakalimit na ngayon ng disasters. Nawala ng bubong, nasira ang sasakyan, nasira ang bahay, saan tayo kukuha ng pampagawa kung wala tayong emergency funds, uutang ulit. Ayun, 'di ba? Kaya kinakailangan paunti-unti meron tayong nabubukod na para sa emergency fund. Meron tayong dapat goal. Halimbawa, kung 10,000 tayo monthly para sa ating monthly expenses, dapat 3 times noon, meron tayong tinabi para sa emergency funds. Ito daw yung sinasabi na ilang buwan para makabawi pa rin tayo sa biglaan o mga financial shocks na nai-encounter natin. 'Di ba? Ang sumunod at ang last is yung investment. Dun pa pala tayo dapat magkaroon ng investments. Hindi yung nauuna, wala pa tayo nitong 1 to 5, meron na kaagad tayong investments. Kaya ang nangyari, kapag nagkaroon ng emergency, pagbibili natin yung investments. Kapag namatay ang breadwinner, ipagbibili yung investments. Kapag nagkaroon ng pagkakasakit, at ito yung madalas na nangyayari minsan sa isang mayamang pamilya na nawala ng kabuhayan dahil sa pagkakasakit, pinagbili lahat ng investments. 'Di ba? Kaya mabuway ito kung hindi mo rin ito nabibuild itong 1 to 5. I-build mo muna itong 1, 2, 3, 4, 5 bago ang investments. So kahit maliit, magsimula tayo sa mutual funds na meron na itinuturo ang IMG sa atin. As low as 1,000 through Rampber Financial sa kapartner ng IMG, pwede tayong makabili ng makasali o makapasok sa investment o sa mga mutual funds. Meron din tayong tinatawag na long-term plans. Kaya ito, simulan natin ito sa Kaiser. Yun. Itinuturo ng IMG kung paano magkaroon ng healthcare, 'di ba? Ito yung isa sa mga andito sa ating Solid Financial Foundation, life insurance at investments. Sa isang plano lang. 'Di ba? Napakaganda na kapag merong kanitong Kaiser Ultimate Health Builder na 3-in-1, kaya nga tinatawag nitong first level of investing, nasasagot na nito yung ating nasa Solid Financial Foundation. Ito yung para sa ating long-term goal, para sa retirement natin. Kaya ito yung tinatawag na safety net para sa future. Ito ang pinaka-practical na produkto ng IMG. Meron tayong healthcare para sa ating emergency, life insurance, protection ng pamilya sakaling mawala ang breadwinner at investment para nakakasiguro tayo sa ating retirement. Meron tayong savings.
Yun, o 'di ba? Nasasagot na nito yung ating solid financial foundation. Yung debt management naman, nasa atin naman yon, 'di ba? Magkaroon tayo ng disiplina, mag-increase tayo ng cash flow para makabayad tayo doon sa ating mga pagkakautang. Ganon din naman sa ating emergency fund, unti-unti, kapag meron tayong cash flow, maayos natin itong emergency fund. Pero itong healthcare, life protection at investment, itong 3-in-1 na to na investment, napakaganda. Kaya, ayun, inire-recommend ko sa inyo kung gusto niyo magsimula para sa isang level 1 investments, etong Kaiser kasi may tatlo na siya na nasasagutan doon sa ating solid financial foundation. Eto, gusto mo bang magkaroon ng 1 million after 7 years of savings? Pumasok ka sa Kaiser, 'di ba? Ito yung maturity ng Kaiser after 20 years. Meron kang 1 million. Magkano lang ang iipunin mo sa loob ng 7 years? 5,882. Pero ang katumbas nun, kapag nag-mature after 20 years, meron kang 1.1 million. O 'di ba? Gusto mo ba sa pinakamababa na 500 million after 22 years sa maturity nito? Just for 7 years, mababayaran mo lang ang monthly ng 2,647. Nag-iipon ka lang ng 7 years, meron ka ng 500,000. 'Di ba? Kaya napakaganda nitong Kaiser. Kung gusto niyo pong malaman ang tungkol sa Kaiser, pwede kang mag-message sa akin o doon sa mga kakilala mong taga-IMG para itanong mo ito. 'Di ba? Ayun. Eto, gaya ng sinabi ko, how to achieve yung mga ipon natin, 1 million pesos in 20 years. Maraming options. Una, sa savings account, mag-save ka ng 4,167 per month for 20 years will give you 1 million. Di ba? Kapag naman sa mutual fund, investing 1,000 per month, consistently, ibig sabihin, buwan-buwan talaga, magbabayad ka, maglalagay ka sa mutual fund, at 12% per annum, meron kang 1 million. Pero ang pinaka-wise at ang pinaka-short na pagsisave is dito sa Kaiser Savings Plan. Investing 5,882 per month consistently for only 7 years. Compared doon sa mga 20 years na pag-ipon, eto 7 years lang. Hihintayin mo ang maturity after 20 years, yon bibigyan ka ng 1 million. So, anong pipiliin mo dito sa tatlong ito? Alin ang mas mabilis? Ang savings account, mutual fund, o yung Kaiser? 'Di ba? Ikaw, mamili ka. Ayun, kaya ba yon? Kakayanin. Ang kasunod na concept is yung understanding the rule of 72. Alam ba ninyo to? Dati nagtrabaho din ako sa bangko, pero hindi ko to naiintindihan. Kung mag-i-invest ka pala dapat, maintindihan mo ang tamang pagpapalago ng pera. Ito, galing pa ito kay Albert Einstein. Ibig sabihin, ang sinasabi niya, compound interest is the eighth wonder of the world. O yun. At yung tinatawag na rule of 72. 72 daw, given ang 72 divided by interest rate equals number of years, it will double. So, alam ba natin yon? Ayun. Paano ito gagawin? Ito ang illustration. Usually, nagsasave tayo sa bangko. Pero wise pa ba na mag-invest sa bangko? Ngayon kasi talagang bumababa na ang interest rate na ibinibigay ng bangko. Almost 1% o mas mababa pa. Pero i-compute natin. Kung meron kang 10,000 at ikaw ay age 30, dineposit mo sa bangko. Ang tanong, kailan yun magdo-double? Kung gagamitin natin yung rule of 72, 72 divided by doon sa interest rate na binibigay ng bangko, 1%, kailan magdodoble yung pera mo? Kailangan magiging 20,000 yung pera mo after 72 years. Kung ikaw ay 30 years old, plus 72, ayun, anong age mo? 102. Doon pa lang pala makikita natin na
magdodoble yung pera mo. Kaya you are just a depositor, not an investor. Pero ngayon, sa atin ngayong panahon na to, itinuturo na talaga sa atin ang tamang investments. Kaya talaga, minsan, maiisip natin, ang daming na-scam. Ang daming naging biktima ng scam. Kasi sinasabi kasi, sa loob lang ng isang buwan, madodoble na yung pera nila. Hindi. Ang investment, it takes time. 'Di ba? Para ka nagtatanim ng puno. After ng ilang years, saka pa lang yun magbubunga. Ganun din ang investment. Yun ang tamang investment. Pero kapag yung madali mong makuha ang bunga, ayun, doon na nagsisimula ang scam. So ito yung example of compound interest. Minsan, may ilang mga bangko, merong binibigay na special rates na 4%. Ibig sabihin, kapag 72 divided by 4, ibig sabihin 18 years, every 18 years, nagdodoble ang pera mo. Pero kapag nalaman natin yung 12% na mga investment na ibinibigay sa atin at itinuturo sa atin ng IMG kung saan talaga tayo dapat pumunta na legit na mga companies, eto ang difference, di ba? Kung ikaw ay 29 years old at meron kang 100,000 na invests, ayun, ininvest natin sa 4%, after 65 years, meron kang 400,000. Okay na ba sa'yo yun? Di ba? Yung 100,000 mo, naging 400,000. Okay na ba sa'yo yun? Pagdating mo ng 65, pag-retire mo, okay na rin, di ba? Kung hindi natin alam, yung tungkol sa mga companies pala na nagbibigay ng 12%. Pag 12% naman, kung kwentahin natin gamit ang rule of 72, 72 divided by 12 equals 6%, 6 years na nagdo-double. Every 6 years nagdo-double yung pera mo. Kaya kung ikaw ay 29 years old, every 6 years nagdo-double ang pera mo. Pagdating mo ng 65, meron kang 6.4 million. 'Di ba? Minsan, nilalagay natin to sa mga financial companies, kagaya ng bangko, ibinibigay sa atin ang 400,000 pero nasa kanila pala yung 6 million. 'Di ba? May difference sa 6 million. Kaya, ayun, alam natin bakit ang bangko patuloy silang lumalago at bakit din ang mga mayayaman patuloy na yumayaman dahil alam nila itong tungkol sa ganitong investments. Kaya napakaswerte natin na kahit tayo mga ordinaryong citizens, ordinaryong mga Filipino, ngayon ang IMG itinuturo ito sa atin. 'Di ba? Ang mga mayayaman nagbabayad pa para maintindihan ito. Pero sa atin, anytime, anywhere, pwede natin itong malaman dahil sa IMG. O, 'di ba? Kaya ang sarap maging member ng IMG kasi ino-open itong lahat sa atin. Ano pa ang ating learning for today? Ayun, sa IMG, kapag ikaw ay naging IMG member, pwede tayong makapaglagay sa mutual funds at 0% entry fee as low as 20 pesos din pati. Diba? Through Ramper Financials. Yun. You can be a shareholder of these big companies through Soldibo Strategic Growth Plan. Pwede ka palang maging kapartner ng Jollibee, ng Ayala Land, ng Globe, ng BDO. Kaya kahit ordinaryong citizens ka, ordinaryong mamamayan ka, konti lang ang pera mo, pwede kang makapag-share sa kanila. 'Di ba? O, may disclaimer ito, ang IMG ay hindi nagbebenta ng mga mutual funds kung hindi ang Ramper Financials, ang kapartner ng IMG. So kaya napakalaki ng benefits ng pagiging IMG member dahil kaya nating magbigay as low as 20 pesos. Saan ka pupunta na as low as 20 pesos makakapag-invest ka na sa mga ganitong kalalaking company? 'Di ba? We have 5 solutions sa lahat ng mga financial challenges natin. Una is yung education. Ayun, 'di ba? Nag-provide tayo ng nag-provide kami sa inyo ng financial knowledge. Ang sumunod, tinuruan din namin kayo ng execution. We provide the platform to execute the knowledge. Yung lahat ng ating mga natutunan, magkakaroon tayo ng access sa products and benefits kung ikaw ay IMG member. At isa pa, kung ikaw ay naghahanap
ng dagdag na income, other source of income, may isa pa ring ino-offer ang IMG. Ito yung entrepreneurship. We provide the best business opportunity. Kaya ito ang ginagawa ko. After office, ginagawa ko ang IMG dahil nakikita ko, natutupad unti-unti ang mga pangarap ko sa buhay. Marami akong natututunan tungkol sa financial education. At ito rin yung ginagamit ko para ituro ko sa mga tao, para makapagsilbi rin ako sa mga tao. At may bonus pa, may magandang environment, may mga taong patuloy na tumutulong sa atin, gusto tayong ipanalo, sama-sama tayong gumaganda ang buhay, sama-sama tayo nagiging matagumpay. At ang last is yung nai-enhance ang membership benefits. Napakarami na ngayon, meron na tayong 63 benefits kapag tayo ay naging IMG member. Ano ba yung pwedeng offer sa atin ng entrepreneurship ng IMG? Ayun, mapunta tayo sa financial industry. Alam nyo ba na sa lahat ng mga industries, ang pinakamayaman na industry ay ang financial industry. Di ba? Andito yung mga kaperahan. Kaya swerte natin na magiging kabilang tayo sa financial industry. Anong pwedeng ibigay sa atin? Pwede tayong magkaroon ng business, sariling business, become a financial educator. Kahit tayo, habang tayo ay nagtututo, meron tayong learning, meron tayong knowledge, mas lalo tayong natututo kapag sinishare natin to sa iba. Diba? Meron tayong sariling time. Kahit anong oras pwede natin itong gawin. Meron din itong online system. Wala tayong kakaba-kaba kasi online siya. Kahit magkaroon ng pandemic, mag-lockdown, dire-diretso yung business natin. Hindi pwedeng magsarado. Bukas siya 24/7. Nakakatulong tayo sa families. Unahin natin yung pamilya natin, sumunod yung ibang families. At pwede nating ma-achieve yung mga pangarap nating income. At unti-unti, makakatulong ito para maging debt-free tayo. Yun, di ba? Ang sarap ng pwedeng mangyari sa atin kapag pumasok tayo dito sa entrepreneurship ng IMG. Ano pa? May chance pa tayo na makapag-travel sa abroad. 'Di ba? May mga conventions, may mga free trips. Ayun. At 'yun ay personal kong nararanasan at personal kong nai-enjoy. Meron ding mga world-class recognitions, merong mga pins, may mga watches, at iba pa. Meron ding mga HMO coverage. 'Yun, ibinibigay sa ating lahat. Kung gusto niyo pong malaman ang tungkol sa Business Ownership Program, pwede po natin itong i-discuss sa ibang pagkakataon. Diba? Ayun. Ano bang ginagawa natin dito sa IMG? We share financial education to families. We help them to build their solid financial foundation through proper protection and savings to safe, legal, and correct investments. Yun, ginaguide tayo sa tama. 'Di ba? Ang galing. Kasi marami tayo dito mga mentors, may mga coaches na talagang ibinibigay sa atin ang lahat ng kanilang mga knowledge. At isa sa ating mga mentor dito, si Boss Rex Mendoza. Tingnan nyo kung sino siya. 'Di ba? Ayun. And ang pinakamahalaga, our hard work are well compensated by recognition. Ibig sabihin, the more families we help, the more rewards awaits for us. Ayun. Di ba ang sarap? Nakakatulong ka na, meron ka pang recognition and rewards. Ayun. When you become a member of IMC, you have the access sa 63 members benefits. Ayun. Ito yung mga ticket, ito ang ticket natin to upgrade our financial life. Magkaroon agad tayo ng investments sa mutual fund. O di ba? Agad-agad. Tapos meron na rin tayo kaagad na 100,000 personal accident insurance. At kapag ginawa mo ang entrepreneurship ng IMG, tumataas pa yung 100,000. Meron tayong mga unlimited discounts. Kapag bumili tayo ng sasakyan, ipapasok lang natin sa IMG, kahit cash or installment. Ayun, malaki ang discounts na pwede nating matipid. At iba pa, meron tayong lifetime access to financial seminars and workshops, lifetime updating and coaching on investments, financial check-up, at maraming chance tayo na makapag-travel tayo sa world.
'Di ba? Ang ganda ng mga benefits na pwede nating makuha dito sa IMG. So sabi ni Bill Gates, if you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. 'Di ba? Totoo naman eh. Ang dami na sa ating mga opportunities na dumarating. Huwag na nating palampasin. Kaya do it now. Sabi rin ng isa sa ating mga mentors dito sa IMG, si Sir Noel Arandilla, madaling maging mahirap, pero mahirap maging mahirap. 'Di ba? Mahirap maging mayaman, pero masarap maging mayaman. 'Di ba? Kuha nyo yung ibig niyang sabihin. So, yon. At tapos na tayo sa ating financial education. At ngayon, sa lahat po ng mga nakinig, sa lahat ng naabot ng ating pag-aaral na to, mag-message lang kayo sa akin, ibigay niyo sa akin ang email address nyo. Meron kayong free 20,000 personal accident insurance. Ito yung Company and Protect from Manila Bankers. Ayun, mag-message lang po kayo sa akin dito sa aking Facebook, IMG Heidi, para mabigay ko sa inyo yung inyong um, free 20,000 personal accident insurance. So marami pong salamat sa inyong pakikinig and happy holidays.